Mga kapuso, ramdam na sa Northern Luzon ang bagsik ng Super Typhoon Lawin, ang pinakamalakas na bagyo sa Pilipinas ngayong 2016. Ang diameter o lawak nito na nasa 800 kilometers, mas malaki pa yan kaysa sa super bagyong Yolanda. Kaya sa halos buong Luzon ito mararamdaman, simula po bukas, kahit na sa Northern Luzon ito, tatama. Sa mga taga-Luzon, manatiling I am ready lalo't palapit ng palapit ang bagyong Lawin dyan sa may Cagayan, Isabela area at itinaas na ng Pag-asa sa kauna-unahang pagkakataon ang signal number 5 dyan sa mga probinsya ng Cagayan, Isabela, Kalinga at Apayao. Nasa mahigit 220 kilometers per hour po ang hangin kapag signal number 5. Ang ganyang kalakas na hangin, kayang-kayang magpatumba ng mga naglalaki ang puno, billboards at mga konkretong istruktura. Malawakang pinsala mga kapuso ang posibleng maging dulot yan. Sa mga coastal area dyan sa Cagayan at Isabela, posible rin ang magkaroon ng storm surge o daluyong. Naaabot naman na mahigit 3 metro ang taas o katumbas po yan ng halos 2 palapag na gusali. Signal number 4 naman dyan sa Ilocos Norte, Abra, Ilocos Sur, Mountain Province, Ifugao, kasama na ang Calayan Group of Islands. Signal number 3 naman dyan sa La Union, Benguet, Nueva Vizcaya, Quirino at Northern Aurora. Signal number 2 dyan sa Batanes Group of Islands, Pangasinan, natitirang bahagi ng Aurora, Tarlac, Nueva Ecija, Northern Zambales at Northern Quezon, kasama na ang Polillo Island. Sa mga nakatira sa coastal areas, nasakop naman ang mga probinsya na nasa signal 4, 3 at 2. Kung kinakailangang lumikas na po kayo dahil mataas ang banta ng storm surge. Huwag na rin magtangkang maglayag sa mga dagat na sakop naman ng mga nabanggit na lugar. Kasama na ang eastern seaboard ng Southern Luzon at Visayas. Signal number 1 naman sa natitirang bahagi ng Zambales, Bulacan, Bataan, Pampanga, Rizal, nalalabing bahagi ng Quezon, Cavite, Laguna, Batangas, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay at dito sa Metro Manila. Mang Tani, ngayong wala pang isang linggo mula nang manalasa ang bagyong Karen, mas matindi ba ang pagbaha at landslide dulot ng super bagyong Lawin? Well, Vicky, tama ka dyan. Mataas ang posibilidad dahil halos konting ulan lang ang kailangan, pwede na magkaroon ng landslide at flash flood dahil saturated na o basang-basa na yung mga lupa at malambot na yung lupa doon sa mga lugar na dinaanan ng bagyong Karen. Kaya inaasahan at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan at paglampas ng hangin habang dumaraan itong sentro ng bagyo. Kaya halos sigurado na yung pagguho ng lupa, lalo na doon sa mga lugar na mayroong signal 5, 4, 3 at 2. Ayon sa Pag-asa, ay itinuturing na nga ang mga yan na landslide prone sa ganito kalakas na bagyo. At sa track naman ng Pag-asa, mga kapuso, ngayong gabi o bukas ng madaling araw tatama ang mata ng bagyo dyan sa may Cagayan, Isabela area. At sunod ditong tatawirin ang probinsya ng Apayao at Ilocos Norte. Pero mga kapuso, mayroon tayong cone of uncertainty na yung binanggit nating probinsya, pwedeng magbago yon at tumama dito sa may Ilocos Sur. At paglagpas niya sa may Ilocos Norte, magtutuloy-tuloy yan sa may West Philippine Sea, papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Huling nakita ang mata ng bagyo, 275 kilometers na lamang dyan sa may east-southeast ng Tuguegarao City, Cagayan. Malakas ang hangin dala nito, 225 kilometers per hour malapit sa gitna at bugsong umaabot na ng 315 kilometers per hour. Mabilis ang kilos nito, 25 kilometers per hour pa west-northwest. At bukod sa mga lugar na mayroong storm signals, asahan din ang ulan sa iba pang bahagi ng bansa bukas, lalong-lalo na sa hapon, yung Mimaropa region at yung may western Visayas. Yan ang latest mula sa GMA Weather. Ako po si Nathaniel Cruz. Magplano para sigurado. I am ready. Serbisyong totoo ng GMA News.